salamat sa pagpalain kong umahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po sa Alexander Gomez from Batch 2. At ang topic ko na tatalakayin natin ngayon ay pwede bang maniwala sa Diyos at sa evolution? Ngayon po ang ating Bible verse itong sa Matthew chapter 19 verse 4. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na having to read, he replied that at the beginning, the Creator made them male and female. Sa Tagalog, ngunit siya'y sumagot at sinabi, hindi ba niyo nabasa na ang lumikha sa kanila buhat sa pasimula ay nilikha silang lalaki at babae? Teaching number 1, the Bible gives us the true account of creation. Tinuturo sa verse na ang Diyos mismo ang may likha ng lahat ng bagay at siya ang nagpasimula ng buhay. Sinabi ni Jesus, hindi ba niyo nabasa na sa pasimula ay nilikha sila ng Diyos, lalaki at babae? Ito ay direktang pagtukoy sa aklat ng Genesis na nagpapatunay na ang paglikha ay aktwal na pangyayari, hindi katang isip. Application. Teaching number 2, the Bible affirms the literal Adam. Pinakita ni Jesus na si Adan ay iniiral sa kasaysayan bilang unang tao na nilikha ng Diyos. Ang pagkilala kay Adan bilang literal na nilalang ay mahalaga dahil dito nakabatay ang doktrina ng kasalanan, kaligtasan at pagtubos ni Kristo. Kung hindi totoo si Adan, mawawala rin ang kahulugan ng kasalanan at ang dahilan ng pagkamatay ni Jesus. Teaching number 3, the Bible will endure and stand the test of time. Kahit maraming ideolohiya, siyensya at paniniwala ang lumitaw sa paglipas ng panahon, hindi nagbabago ang katotohanan ng Biblia. Maraming beses nang sinubukan ng mundo ng Kristyanin at papatunayan na mali ang Biblia. Ngunit patuloy pa rin itong nananatiling buhay at may kapangyarihan. Application number 1, do not compromise the truth of God. Sa panahon ngayon, maraming ideya at paniniwala ang kumukontra sa itinuturo ng Biblia. Bilang mananampalataya, kailangan nating manindigan sa katotohanan kahit hindi ito tanggap ng karamihan. Application number 2, define gender as Jesus did. Ay sa Biblia, ang Diyos lamang ang may karapatang magtakda ng kasarian ng tao. Nilinaw ni Jesus sa verse na simula pa lang nilikha silang lalaki at babae. Ibig sabihin, ang pagkakakilanlan ng kasarian ay bahagi ng disenyo ng Diyos. Hindi pwedeng baguhin batay sa kagustuhan ng tao. Application number 3, defend the biblical faith intelligently. Ang pagdepensa sa pananampalatayang Kristiyano ay hindi lang basta emosyonal na argumento, hindi pagsasalita ng katotohanan ng may kababaang loob at tamang kaalaman. Dapat pag-aralan ng Biblia upang maipaliwanag ang ating paniniwala sa harap ng mga nagtatanong o mga batikos. Yun lamang po ang ating devotion. Maraming salamat.